magtuturo tayo. Amen? So, sa tingin ko marami mga kapatid na nakakaalala. So, ano ulit yung mga kapatid? Having therefore, these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Sa Tagalog, yun lang. Yaman taglay natin ang mga pangakong ito, mga minamahal, ay magsipaglinis tayo sa lahat ng karumihan, ng laman at ng espiritu na sana mga kapatid, pakasakdalin ang kabanalan sa takot sa Diyos. So, may nabanggit niya mga kapatid na diyan mataglay natin ang mga pangakong ito. Ano ba yung pangako na sinasabi diyan mga kapatid? Kasi noon nabasa ko, ano ba yung pangako na sinasabi dito ng Panginoon? Kasi taglay natin ang mga pangako na sinasabi dito. So, binasa ko yun sa chapter 6 mga kapatid. Nandiyan yung ibang pangako. Although napakaraming pangako ng Diyos. Amen? So, pero mababasa natin mga kapatid sa chapter 6, nandiyan mga kapatid, mababasa natin sa tulad ng chapter 6:17. Kaya nga sialis kayo sa kanila at magsihiwalay kayo. Sabi ng Panginoon, huwag kayong magsihipo ng mga bagay na marumi. Ibig sabihin, yung nagpaparumi sa atin, mga kapatid, yung mga bagay na makasalanan. So, kailangan natin maging malinis sa harap ng Diyos. Amen? Amen. Sabi natin, at ako'y sa inyo yung magiging ama. O, sino dito gusto maging ama ang Diyos? Amen. Lahat tayo. Amen? Right. At sa akin kayo'y magiging mga anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So, ayan mga kapatid, yung sinasabi pangako, pero marami talagang pangako ng Diyos. Amen? So, sa umaga nito mga kapatid, nasa page 33 na po tayo, page 34. Yan. Ano po yung ating napag-aralan last Sunday mga kapatid? False. It's about false guilt. Napakaganda topic yan mga kapatid. Kung hindi nakakatulong sa atin yung nararamdaman natin, is false guilt yan. Kung alam natin na nagiging dahilan niya para hindi tayo makapag-share ng Word of God, false guilt yan. Amen? Pero ngayon mga kapatid, sa verse 33, ang title po na, How often we must repent? Gaano ba kadalas na dapat tayo'y magsisi? Sino dito yung bilang na kung ilang beses tayo nagsisi sa Panginoon? Nabilang na ba natin? Hindi na mabilang. O yan. Bakit kaya hindi mabilang? O sa dami. O mamaya mahal natin, bakit sa dami mga kapatid ng ating pagsisisi sa Panginoon, may nabago na ba? Ba't natin na yun? Ilang beses tayo nagsisi? Dami na nga, 100 times, 200 times, 1,000 times. Nabago na ba? Kahit paano meron. But still mga kapatid, kaya sabi dahil nagsisisi tayo, dahil tayo may kasalanan. At yan mga kapatid ng ating itatapik. Pero with me mga kapatid, gaano tayo kadalas magsisi sa isang araw? So sabi dito mga kapatid, our first initial repentance turn us from darkness to light. O yan mga kapatid, nagbabalik sa atin mula sa kadiliman hanggang sa liwanag. So, nalalaman natin mga kapatid na tayo makasalanan sa harap ng Diyos. Amen? Sino ditong ina-accept na tayo makasalanan sa harap ng Diyos? Amen. Amen. So, lahat tayo mga kapatid makasalanan sa harap ng Diyos. At kung ano man yung karapat-dapat na kailangan natin para sa paglilinis, yan ay tinatanggap natin at gusto natin yan. Amen? Pero hindi naman doon nagtatapos mga kapatid ang pagsisisi. Ito'y simula pa lamang. So, ibig sabihin, hindi na tayo dapat magsisi, mga kapatid. Dapat patuloy nating ipakita na tayo talagang nagsisi na. O, paano natin maipapakita na talagang tayo nagsisi na? Repentance is turning to God. Amen. Yan ang sabi ni Paul. Sabi ni Paul, mga kapatid, sa Acts 26:20, nung siya nangaral sa Damascus, sa Judea, sa Jerusalem, maging sa mga hintil, mga kapatid, sinabi niya, pinangaralan ko sila na dapat silang magsisi sa kanilang
kasalanan at lumapit sa Diyos at ipakita nila, saan mga kapatid? At ipakita nila sa pamamagitan ng kanilang mga gawa na sila'y totoong nagsisisi. Dapat ipakita natin sa gawa. Hindi lang pala dapat tayo nagsisisi, dapat ipakita natin na talagang tayo na bago na. Kaya nga sinabi mga kapatid, kapag tayo nasa Diyos na, nasa Panginoon Jesus, tayo bagong nilalang na. Ibig sabihin, may pagbabago. Amen? Amen. Sino yung nasa Panginoon na mga kapatid? Amen. Napalakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah. Praise the Lord. At sa pagbabago mga kapatid, tayo tutulungan ng Panginoon. Kasi kung tayo lang mga kapatid, sa sarili lang natin, hindi natin kaya magbago. Tama? So remain in fellowship with the Lord mga kapatid. Pinapakita niya kung ano ang nasa puso natin na kinakailangan na mabago. Sino dito yung mas madalas na nakikinig sa puso? Ito yung sinasabi ng puso ko. Remember mga kapatid, sinasabi ng scripture, ang puso natin ay Mandaraya. mandaraya higit sa lahat. Sino nakakaalam? Amen. Kaya minsan, ito po ang puso ko. Kaya mga kapatid, mamaya maano natin yan. So unti-unti mga kapatid, pinapakita o nilalabas ng Panginoon ang mga bagay na hindi nakakalukod sa Kanya na kailangang baguhin. Sino gusto mabago? Amen. Lahat tayo, amen. Kaya may mga tao kasi mga kapatid na porke nagsisi na, magbabago na. Diba? Nagsisisi na ako, magbabago na ako. Pero mga kapatid, may mga tao na kahit maraming beses nagsisi, ay hindi pa rin nababago. Bakit? Bakit kaya sa palagay natin mga kapatid? Dahil paulit lang din sa ginagawa. Right. Diba? Kaya nga sabi ni Paul, mga kapatid, kung talagang tayo nagsisisi, dapat pinapakita natin sa gawa. Amen. Ay kung hindi natin na ipapakita mga kapatid. So ibig sabihin, kung paulit-ulit pa rin natin ginagawa, diyan ang cycle ng buhay natin at yung pagsisisi na sinasabi natin ay hindi talaga totoo pagsisisi sa harap ng Panginoon. Kaya nga minsan sinasabi, last na talaga to, last na. Di ko na gagawin to, last na, promise na, last na to. Magbabago na ako. Hanggang sa yung sinasabi natin last, ay maging lasting. Amen. Last na to, yung pala yung lasting na pala. Right. Hanggang nagtatagal na pala. Kaya sabi ng Panginoon, huwag na tayo magsisi. Kailangan magbabago kasi kaya sabi natin kanina, ilang beses na ba tayo nagsisi? Sa dami pa ng pagsisisi natin, mga kapatid, hindi pa tayo nababago. So ilang pagsisisi ba dapat mga kapatid para tayo magbago? Kaya nga yung banal na Espiritu mga kapatid, tinutulungan tayo. Amen? Kaya nais ng Diyos na hindi lamang puro pagsisisi, kundi magkaroon ng pagbabago. Amen? Amen. Kaya mas nasisiyahan ng Panginoon na makita nagbabago ang kanyang mga anak kaysa puro pagsisisi. Amen? So madaling magsisi mga kapatid. Madaling magsabi na ako'y nagsisisi na. Pero mahirap gawin ang pagbabago. Tama? O sino dito nakaramdam na tayo mga nabago na? At least kahit paano may nabago mga kapatid meron? Yes. Amen. Parang hindi pa sigurado. Parang meron naman yata. Meron dyan mga kapatid. Kasi dati wala naman tayong pananampalataya tulad ng ganito. Amen. O ngayon nakakapalapak na tayo dahil alam natin mabuti ang Diyos. O Right. nabago. Amen. Hallelujah. Dati hindi tayo nag-pray. Ngayon nakakapag-pray na tayo. May nabago. Amen. Amen. Pero sa pagsisisi, yan, dapat mabago yan mga kapatid. 2 Corinthians chapter 3:18 mga kapatid sinasabi dito, at dahil naalis na ang takip sa ating isipan, nakikita na natin ang kapangyarihan ng Panginoon at ang kapangyarihan ito ay mula sa Panginoon na siyang banal na Espiritu at siyang unti-unting bumabago sa atin hanggang tayo'y maging katulad niya. Yan. Yan siya sabi natin mga kapatid na hindi natin kaya magbago sa sarili lamang natin. Kasi kung tayo magbabago lang din at depende lang tayo sa sarili natin, eh puro pangako lang ang mangyayari. Kaya nagbigay ang Panginoon ng banal na Espiritu
para tayong mabago. Matulungan tayong mabago. Amen? Day by day, mababago tayo kung tayo makikinig sa banal na Espiritu. Amen? Kaya yung mga pagsisisi na ginagawa natin, yung repentance na ginagawa natin, unti-unti natin nababago into turning to God, mga kapatid. Amen? Amen. Palakpakan natin ang Panginoon, mga kapatid. Tinutulungan tayo ng banal na Espiritu. Galatians 5:17, mga kapatid, na sinasabi, ang laman ay laban sa Espiritu at ang Espiritu ay laban sa laman. Amen? Diyan tayo tinutulungan, mga kapatid. Dahil ang laman ay hindi natin kaya mabago sa banal na Espiritu, tutulungan tayo mabago yan. Amen? Amen. Sinong nararamdaman ng pagkilos sa banal na Espiritu sa atin? May walo. Hindi lang. Sino naniniwala dito, mga kapatid, ang bawat tayo ay may pride? Bawat tao ay may pride. Lahat ng tao may pride dyan. Tama? At ang pride dyan, mga kapatid, ayaw ng Diyos dyan. Bakit, mga kapatid? Misa kahit alam natin nagkakamali na tayo, misa kahit alam natin may kasalanan tayo, hindi natin matanggap. Misa kahit alam na natin nakasakit tayo, hindi natin inaamin. Minsan, alam natin mali tayo, pero binilalagay natin yung sitwasyon natin doon sa tama. Amen. At isa yan, mga kapatid, sa gustong mabago ng Diyos sa atin. Huwag natin ilagay sa tama yung mali. Kasi nga sabi ng Panginoon, di ba? Ang mabuting puno ay hindi nagbubunga ng masama. Ibig sabihin, mga kapatid, tayo bilang church ng Panginoon, tayo bilang templo ng Panginoon, hindi dapat nananatili sa atin yung mga bagay na hindi naman kalugod-lugod sa Diyos. Kaya kung tayo nagkakamali, aminin natin. Amen. Amen? Kaya ang sabi sa lesson natin, mga kapatid, ang pagtanggap sa ating mga pagkakamali at kabiguan na hindi natin may pamuhay, ang karakter ng Panginoong Hesus ay continuation of repentance. So, ibig sabihin, kapag tinatanggap natin yung pagkakamali natin, yung mga kabiguan natin sa buhay, kasi hindi natin may pamuhay ang Panginoon, patuloy na yung pagsisisi ang mga kapatid. Yan ang nagpapabago sa atin. Kaya nga sabi ni Solomon, mga kapatid, ang taong matalino marunong makinig sa payo. Right. Minsan, sa sobrang talino ng tao ay na makinig sa payo. Amen. So, alam ko na yan. Napagdaanan ko na yan. Yun ang mahirap, mga kapatid. Even si Solomon, mga kapatid, alam naman natin ang wisdom ni Solomon. Pero sinabi niya, ang taong matalino ay marunong makinig sa payo. Right. Tayo pinapayuhan ng Panginoon. Tayo tinuturuan ng Panginoon. Kung hindi tayo makikinig sa Panginoon, paano tayo mababago? Kung sinasabi natin, alam na natin yan. Let's say, alam na natin yan. Ipalagay natin alam na natin. Ipalagay na natin solo-solo na natin yan. Ang tanong na ipapamuhay ba natin? Let's say sabihin natin nasa isip natin yan, nasa puso natin. Ang tanong, nababago ba tayo nito? Na ipapamuhay ba natin yung mga alam natin? Yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. Hindi lang natin malaman, hindi lang manatili sa isip natin, magkaroon ng pagbabago. Amen? Amen. Kaya sa dami ng pagsisisi, mga kapatid. Ako, hindi ko na rin mabilang eh. Siguro kung pasusulatin ako sa, ito, kulang to. Sa dami, mga kapatid. Amen? Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. So, mahalaga yan, mga kapatid. Mahalaga tanggapin natin kung ano yung mga pagkakamali natin. At mahalaga na tayo patuloy na nagsisisi, mga kapatid. Patuloy tayong nililinis ng Panginoon. Sa Bible, mga kapatid, tinatawag itong sanctification. Yan, di ba? Pagpapabanal, mga kapatid. Di ba sa Old Testament, kailangan nila ng burnt offering para magkaroon sila ng sanctification. Nag-aalay sila ng mga yung for purification, yung dove, kalapate, para sa purification. So ito, mga kapatid, itong sanctification, nag-aalay sila for burnt offering. Amen? Pero hindi yung offering talaga, mga kapatid, at dahilan kung bakit sila nagiging banal. Yung, mga kapatid, is expression lamang po yun ng relasyon nila sa Diyos.
Kung sa Old Testament, mga kapatid, kailangan nila mag-alay para maging banal sila sa harap ng Diyos. Sa New Testament, mga kapatid, hindi na tayo puro pag-aalay, hindi na tayo puro salita, kundi kailangan natin ng gawa. Yan ang sinasabi sa New Testament, mga kapatid, hindi na tayo basta mag-alay, kailangan natin ng gawa. Kailangan natin ipakita na tayo nababago. Amen? Kaya ang nagiging dahilan, mga kapatid, para tayo masanctify ay ang Diyos mismo. Kaya ang sinasabi sa Leviticus, mga kapatid, 22:16, For I, the Lord, do sanctify them. Kaya tayo tinuturuan ng Diyos, mga kapatid, para tayo maging malinis tulad niya. Para tayo mabago, mga kapatid. Alam ng Diyos, mga dapat mabago sa ating ugali. Amen? Kahit tayo, minsan, di natin alam ang ugali natin. Sino dito ang alam yung ugali? Kahit ako, mga kapatid. Amen? Mamaya natin yung mga kapatid. Matatayo. Sa 2 Corinthians 7:1, yung sinasabi natin, yaman taglay natin mga pangangito, mga minamahal, magsipaglinis tayo. Sinasabi dito mga kapatid, magsipaglinis tayo. Sino dito ang naliligo araw-araw? Amen. Anong iba lang? Ayun ba? Malamig ngayon. Okay lang yung ipag-pray na lang? Mga kapatid, naliligo tayo, pinapaliguan natin mga bata dahil sila'y marurumi. Nakita natin, tama? Amen. Sino ang paligo ng bata dito? Amen. Taas na kami mga kapatid. Kaya magalang, hindi ako magtatanong mga kapatid. Yan lang ang mga tanong ko dyan. Alam natin mga kapatid, kapag ang bata ay marumi, dapat linisan. Dapat bihisan na maganda. Dapat yung bihis nila ay yung maganda sa paningin natin. Tama? Amen. So sa harap ng Panginoon, ganun din po mga kapatid. Kailangan maging malinis tayo sa harap ng Diyos, sa paningin ng Diyos. Dapat yung bihis natin kalugod-lugod sa Diyos. Kaya sabi dito, magsipaglinis kayo sa lahat ng karumihan ng laman. Lalo na sa banal na sa Espiritu, mga kapatid. Amen? Amen. Dapat mas maging tayo Spirit, mga kapatid. Dahil itong laman naman ito, maganda rin naman kasi kind of righteousness po yan, mga kapatid. Yung panlabas natin, pinapakita natin, righteousness po yan. Kaya nga dapat, mga kapatid, magsipaglinis tayo. Sino pupunta dito na sira-sira ang damit? Sino pupunta dito na puro may uling sa mukha? Di ba wala? Bago tayo pumunta sa church, naglilinis tayo, naliligo tayo, ayaw natin, kapatid, meron kang uling sa mukha. So, linisin natin. So, safety po sa Panginoon, mga kapatid. Patuloy natin linisin ang sarili natin. Hindi lang tayo naglilinis sa harap ng ibang tao, kundi sa harap mismo ng Diyos. Amen? Amen. Palakpakan natin, Panginoon, mga kapatid. Kaya kung tayo ay patuloy, mga kapatid, sa paglilinis at paglago, ay nagpapatuloy tayo sa pagsisisi sa pamamagitan ng pagbabago. Yun, dapat may pagbabago, mga kapatid. Kaya patuloy na sinusuri ng Panginoong Hesus ang buhay natin na kailangan ng pagsisisi upang mabago. Amen? Di ba? Sino dito, mga kapatid, yung misa na sa sitwasyon? Di ba may sitwasyon na, di ba nagpipray tayo ng misa, Panginoon, gusto ko ng patience. Kasi minsan wala tayong patience eh. Sabi pa lang sa ano, di ba? Long patience. O hindi lang patience, long patience. Sino dito may mga pasensya? Yung talagang alam mo may pasensya ka. Pati yung amen ang iksi ah. Kaya talagang alam mo pasensya. Yung pasensya parang wala, naiksi din. Yan. Ang pasensya, mga kapatid, talagang may hindi ang natin yan. Pero pagka minsan, gustong pagawin ng Panginoon yung patience natin, tayo naman ang hirap na hirap mabago. Mahirap na hirap tayong labanan yung kaiglingan patience natin. Tama? Amen. Isang beses, mga kapatid, pag uwi ko galing paghatid ko sa din, naplatan yung gulong. So, kinaumagaan, inayos ko. Pagkaayos ko, mga kapatid, yung yung bearing, nabibilog siya. Dahil nabibilog, mga kapatid, ang hirap tanggalin. Sabi ko, nawawala na ako ng patience dito. Sabi ko, Lord,
bago pa ako mapagsabi ng hindi maganda, please tulungan mo lang ako. Dumaan ng 10 minutes, 20 minutes, 30 minutes, 40 minutes, lalong nabilog. Sabi ko yung passion. Patience nga ito. Mga kapatid, ang mahirap sa atin kapag nawalan tayo ng patience, yung emotion natin tumataas. Minsan, kung ano nagsasabi natin. Maaaring hindi tayo nakakapagsabi ng hindi magaganda, pero sa isip natin, Amen. nagkakasala na tayo. Diba? Minsan nagtatabog na tayo. Ang hirap naman ng motor ko. Hanggang mga isang oras, mga kapatid, may dumating kapitbahay namin. Kasi kailangan ko na talaga ng vice grip. Vice grip lang talaga ang nakatulong para matanggal yung tornilyo. Wala akong vice grip. So, ibig sabihin, mga kapatid, yung patience, kailangan natin, maghintay po tayo. Anong kinalaman nito sa topic natin, brother? Ang kinalaman niya, pagbabago. Kailangan po natin mabago, mga kapatid. Amen. Kung alam natin mababa lang ang patience natin, kung alam natin mababaw lang ang ating pananampalataya, mabago po dapat. Amen? Kaya ang Panginoon, habang tayo nabubuhay, tinutulungan tayo mabago. Habang tayo tinutulungan ng Panginoon, nakikita natin yan, pinaparanas ng Panginoon through experience. Amen? Sino nakakaranas dito ng problema? Parang problema ito na ang hina. Amen. Halata ang problema tayo, mga kapatid. Amen. Ilapit natin sa Diyos yan. Amen? Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin, mga kapatid. Malakas sa Panginoon. Kaya yung sinasabi, mga kapatid, na gaano tayo kadalas na magsisi? Ito ay hanggang sa mabago tayo, mga kapatid. Huwag naman tayong magsawang magsisi. Pero hindi naman tayo puro pagsisisi, mga kapatid. Huwag tayo puro las, mga kapatid. Hindi habang buhay ay puro pagsisisi. Dapat may pagbabago. Amen? Dahil sa daming beses na tayo ay nagsisisi at humingi ng kapatawaran sa Panginoon, hindi pa baga tayo natututo? Amen? Imagine natin, mga kapatid. Ilang taon na tayo nakakilala sa Panginoon? Ilang taon na rin tayo nagsisisi? At least, kahit mga 1% pa, o 50%, 70%, may nababago na ba, mga kapatid? Amen. Kasi, habang binabasa ko ito, mga kapatid, gaano ba kadalas talaga magsisi? So, naisip ko, napakarami na. Hindi na mabilang. So, ibig sabihin, sa dami na pagsisising yun, meron na ba tayong nare-realize, mga kapatid? Gaano ba natin naipapakita sa Panginoon na talaga tayo nagsisisi na? Amen, mga kapatid? At malaking kawalan sa atin ito, mga kapatid. Sa aklat ng Revelation, mga kapatid, Jesus walked in the 7 local churches, sinasabi, mga kapatid, nagbabala ang Panginoon sa 5 sa 7 churches, kung hindi sila magsisisi, ay matinding pagkawalaan darating or severe loss would come, mga kapatid. Sino ito nakakaramdam, mga kapatid? Na parang may kulang sa buhay. Nararamdaman ba natin, mga kapatid, na parang may kulang sa buhay natin? Kahit tayo na babasa ng Bible, nag-pray, nagsisimba, nakakaramdam tayo na parang may kulang sa buhay natin. Sino nakakaramdam? Amen. Lahat tayo, mga kapatid. Kaya sabi dito, mga kapatid, nagbabala ang Panginoon sa local 7 churches, mga kapatid, kung hindi sila magsisisi at magbabago, mga kapatid, severe loss would come, mga kapatid. Amen? Kaya nagsisisi tayo, mga kapatid, dahil tayo makasalanan. Amen? Kaya nagsisisi tayo dahil sa mga nagawa nating mali, sa mga nagawa nating hindi kaaya-ay sa Panginoon. Siyempre, mga kapatid, ang kalakip ng pagsisisi ay pagbabago. Amen? Amen. Kaya nga nabanggit, mga kapatid, sa mga nakarang lesson natin, na ang tunay na pagsisisi ay panghabang buhay na paglilingkod sa Diyos. Amen. Amen? Kaya kailangan natin ipakita sa Diyos na tayo nagsisisi. Kailangan naglilingkod po tayo sa Panginoon. Amen? Amen.
Sino dito gusto maglingkod sa Panginoon? Amen. Amen. Magitan po mga kapatid. Sino din pala mga kapatid? Marami naman tayong oras mga kapatid. Kamusta ang bagyo mga kapatid? Sino nakaranas sa matinding bagyo? Wala, no? Signal number 2 lang dito sa atin. Tama? Signal number 2. Tama pa mga kapatid? Amen. So, mga kapatid, sinasabi po doon sa 1 Corinthians 7:1, itong ating memory verse mga kapatid. Ito po hindi na basta natin sinasabi ng Panginoon sa atin, kundi ito'y nagpapaalala po sa atin. Hindi po natin alam mga kapatid ang buhay natin. Tama? Amen. Kaya ang sinasabi nila, hanggat may buhay, may pag-asa. Kaya hanggat tayo may buhay mga kapatid, hanggat tayo may humihinga, kailangan po natin gawin kung anong karapat dapat sa Diyos. Dahil totoo, sinasabi nila mga kapatid, nasa huli ang pagsisisi. Huwag naman nawa pahintulutan ng Panginoon na kapag nasa dulo na tayo, mga kapatid, ang buhay natin, hindi na tayo makagalaw, ay doon pa lang tayo magbabago. Right. Kaya habang may lakas pa tayo mga kapatid, magbago po tayo. Amen. Hindi ko nga sinasabi, dapat ngayon mabago ka na. Hindi po mga kapatid. Day by day. Tutulungan tayo ng banal na Espiritu. Tutulungan tayo ng Diyos mga kapatid. Amen? Amen. But, keep repent mga kapatid. Amen? Amen. So, sa page 34 po tayo mga kapatid. Sino po may mga notes? Taas po yung mga notes. Yan. Dalawa may notes. Praise the Lord. Palakpakan natin pa kayo ng mga kapatid dahil may dalawang may notes. Ito may notes. Kanina to? Dito sa akin eh. Kanina to mga kapatid. Wala. Sa akin na lang. Page 34. Maganda to mga kapatid. Page 34, what is the conscience? Anong conscience sa Tagalog? Consciensya. Ang budhi. Ayan. Maganda to mga kapatid. Sabi dito mga kapatid, man was created by God with an inner alarm system that tells the difference between right and wrong. Kumbaga mga kapatid, tayo nilikha na may inner alarm na nagsasabi ng pagkakaiba ng tama at mali. O, sino dito ang nakakalam ng tama at mali? Amen. O, ibig tayo mga kapatid, walang talaga nagtataas ng kamay. At yun mga kapatid, yung inner alarm na yon ay yung tinatawag natin na conscience. Sino nakakaramdam dito niyan? Dalawa lang. Lahat tayo. Amen? Lahat tayo nakakaramdam niya. Tama? Amen? So, ang layo din po niya mga kapatid ay magbigay ng moral guidance. Ibig sabihin mga kapatid, pinapaalala o tinuturuan tayo ng pagkakaiba ng tama at mali at ginagabayan tayo sa kung anong dapat nating decision. Amen? Amen. Kaya minsan mga kapatid, nakakaramdam tayo na parang may mali. Sinakaramdam, parang may mali. Sinakaramdam, parang may mali. Amen. Yun mga kapatid, ay tinatawag natin na guilt or guilty. Sino nagigilty dito minsan? Amen. Halata nga sa boses natin mga kapatid. Amen. Laksan natin medyo amen natin mga kapatid. Pwede kong laksan natin. Amen! Amen! Buhay pa pala. Buhay pa. Kaya naiisip natin mga kapatid, kapag tayo nakakaramdam ng mga guilty, nakakaramdam tayo, parang may mali. Anong ginagawa natin mga kapatid? Pag tayo nakakaramdam yan, pag tayo nakaramdam ng mali, pag tayo nakagawa ng mali, tapos nakakaramdam tayo ng guilty, anong nararamdaman natin? Anong ginagawa natin? Dalangin. Nananalangin? Ano pa mga kapatid? Hingin tawad sa Panginoon? Ano pa mga kapatid?
Dito mga kapatid, being guilty reminds us to do something. Two things. Sabi din sa lesson natin, pwede natin ipagtapat o humingi ng kapatawaran sa Diyos, or itago na lang natin yung nagawa nating mali. Minsan ginagawa natin yan. Tama? Minsan yung alam nating pagkakamali, minsan yung nagagawa natin, kahit nagkakaroon tayo ng guilty, nakakarap tayo ng guilty, hindi na lang natin, pinapabayaan na lang natin. Itinatago na lang natin yan. Amen? Amen. Kahit alam natin mali, nagawa natin. Kahit nakaramdam tayo ng guilty, pinapabayaan lang natin yan. Tama? Kaya nga minsan mga kapatid, yung conscience is the still small voice na pumipigil sa mga masasamang kaisipan natin. Di ba pag tayo nakakaramdam ng guilty, parang may bumubulong sa atin, huwag mong gawin yan. Hindi tama yan. O, huwag kang mangungupit sa magulang, mali yan. O, humingi ka na lang. Nung may tindahan pa ang nanay ko, mga kapatid, ako pinagpapantay ng tindahan. Nagtataka yung nanay ko bakit walang kinikita. Sabi ko, Nay, huwag ka na magtaka. Andito ako bahala. And then, nung nasa UAE ako mga kapatid, salamat sa Panginoon, pinaalala niyo sa akin. Nasa UAE ako mga kapatid, nagtatrabaho po ako sa isang shop. Sa shop na yung ginagawa namin yung mga sports car, yung magagandang sasakyan mga kapatid yan. Nagustuhan ko yung trabaho ko. Sa shop na yan mga kapatid, napakaraming camera doon. May isang Lexus mga kapatid, yung Lexus bagong-bago yun. As in bagong labas ng taon na yun. Alam naman natin yung Lexus, maganda talaga yan. Yung sasakyan, bago ilabas yun mga kapatid, nililinis muna namin, chinecheck namin kung may damage o wala, kung maayos. So nililinis namin yung loob mga kapatid, may bubble gum ako. Yung bubble gum, tinanggal ko, inilagay ko doon sa dashboard. Sabi ko, wala naman yan, di naman kasi bubble gum lang yun. Maya-maya, yung bubble gum, tinatanggal ko, natuyo. Hindi matanggal. Eh bagong-bago yung Lexus mga kapatid. Tingnan ako sa palit. Maya-maya natanggal. Bumakat yung bubble gum. Ngayon, nakita nung boss namin. Sabi, anong problema? May dumi. Sabi ko, kanina pa yan? Pagkakayat ko ng palatin, nandiyan na yan. Sinungaling yun. Ngayon mga kapatid, tumawag yung amo ko na maggagawa nun. Ano magkano binaya? O sa peso mga kapatid, siguro nasa 6,000. As in, ang liit lang. Binayaran ng 6,000. Kahit alam po mali mga kapatid, hindi ko talaga inamin. Eh, may mga camera mga kapatid. Dahil walang kami naglinis. Eh, alam na nila kung sino. Tapos isang beses pa mga kapatid. Di ba minsan yung possession natin? Mali na nga eh. Pinagtanggol mo pa yung mali. Kaya tayo minsan mali na nga tayo, pinagtatanggol pa natin. Di ba? Isa pang beses mga kapatid. May isang maganda sasakyan eh. Mga old car siya, pero parang RR siya. Parang Rolls Royce. Yung likod nyon, na automatic pa. Eh, luma na nga. Sabi ko, naandar pa ba ito? Nagana pa. Automatic pa yung likod nyon. Maya-maya ako nagbukas. Sabi ko sa kasama ko, parang ayaw na dito automatic. Sabi sa akin, buksan mo na lang. Binuksan ko na lang. Maya-maya mga kapatid, nasira. Eh ako lang naman ang huli gumamit. Tinawag kami na boss. Sino nakasiran ko? Eh, hindi ko alam, boss. Hindi ako. Ipinakita ang video. Huling-huli sa video, ako talaga nakasira. Pinagtanggol ko pa yung sarili ko. Hindi talaga ako yung boss. Eh, sa video ako, sabi ko, wala talaga. Ako talaga nakasira mga kapatid. Minsan nakakaramdam tayo ng guilty.
Nakakaramdam tayo ng konsensya, mga kapatid. Amen. Amen? Pero pinagtatanggol pa rin natin. Inilalagay natin yung sarili natin doon sa tama kahit mali na. Amen? Amen. Sino nakaranas ng ganon? Amen. Di ba? Kahit naranasan natin, ayaw natin umamin. Ang tagal na nangyari, ayaw pa. Kaya yung konsensya, mga kapatid, talagang small push yun eh. Tinuturuan talaga tayo eh. Huwag mo nang gawin. Aminin mo na lang na ikaw ang gumawa. Amen? Amen. Amen. Kaya nga sabi dito mga kapatid, ang malinis na konsensya ay isa sa mahalagang sandata natin para mamuhay ng matagumpay bilang buhay Kristiyano. Amen? So nararamdaman natin mga kapatid yung pagkilos ng banal na Espiritu sa atin upang magkaroon tayo ng malinis na konsensya. Kaya nga sabi sa isang ads, ako ang konsensya mo. Amen? Kaya kung nakakaramdam tayo ng konsensya, huwag po natin baliwalain niya mga kapatid. Dahil tinuturuan tayo niyan. Amen? Amen. Amen. Pagpakan natin Panginoon mga kapatid. Sino dito mga kapatid yung gusto malinis ang konsensya? Amen. Lahat tayo. Pero ang minsan mga kapatid, may mga tao na hindi natin nalalaman na may na-o-offend na pala sa atin. Minsan may mga tao na hindi natin nalalaman mga kapatid na ayaw para sa atin. Tama? May mga tao mga kapatid na alam natin okay tayo sa kanila pero hindi pala okay. Tama? Amen. Ganyan ang nararamdaman natin minsan mga kapatid. Kaya mahalagang tanggapin at aminin natin ang mga maling nagawa natin sa mga taong nasaktan natin. Sino dito na nakasakit? Aminin natin mga kapatid. Amen. Amen. Lahat tayo nakasakit mga kapatid. Right. Tama? Amen. Pero mga kapatid, ang higit na dapat malaman natin ay kung anong klaseng ugali ba o kung anong klaseng maling ugali ba ang pinapakita natin sa ibang tao. O minsan mga kapatid, sa mismong bahay natin, sa loob ng pamamahay, may na-o-offend sa atin. Sa trabaho, sa school, mga kaibigan, isa pa, akala natin tama yung pinapakita natin. Okay naman pinapakita ko eh. Malinis ang konsensya ko. Kaya tuwing maririnig ko ang konsensya mga kapatid, kahit sa pelikula, lagi ko naririnig ang itim-itim ng budhi niyan. Wala pa akong narinig na napakaputi ng budhi niyan. Kaya tayo minsan mga kapatid, kaya sinabi ng Panginoon mga kapatid, kailangan po natin na i-practice ang ugali na karapat-dapat o kalugod-lugod sa Diyos. Amen? Amen. But we practice righteousness and holiness, mga kapatid. Kaya sinasabi sa memory verse natin, perfecting holiness in the fear of God, mga kapatid. Kaya tinawag tayo na Christian. Ano ibig sabihin ng Christian, mga kapatid? Amen. To be Christ-like, mga kapatid. Kaya tayo tinawag na Christian is to be like Christ. Amen? Kaya sabi ng Panginoon, be holy. Because He that called is holy. Amen. Amen? Amen. Kaya dapat maging malinis ang konsensya natin mga kapatid. Sinong araw-araw ay nakakaramdam po ng ganyan mga kapatid? Amen. Sino po mga kapatid? Napapahamak tayo mga kapatid sa sarili nating kaisipan at emosyon dahil hindi natin nalalaman kung anong klaseng ugali ang ipinapakita natin sa nakapaligid sa atin. Yan. Yan ang sabi sa lesson natin mga kapatid. Minsan hindi natin alam kung anong klaseng ugali ang pinapakita natin sa ibang tao. Sa atin tama, pero sa ibang tao po ay hindi. Kaya kasabi ng Panginoon mga kapatid, sa 2 Corinthians 13:5, siya sa atin natin ang ating sarili. Amen. Siya sa atin natin, tama pa ba ang ginagawa natin? Okay pa ba tayo sa pamilya natin mga kapatid? Gano'n natin masasabi na mali sa konsensya natin mga kapatid? Kaya sinasabi ni Luke, masdan mo nga ang liwanag na nasa iyo, baka kadiliman. Amen? Kaya nais ng Diyos mga kapatid,
na maging malinis muna ang ating konsensya o budhi sa harapan niya bago maging malinis ang ating mga konsensya o budhi natin sa ating mga pamilya, sa kaibigan. Kailangan maging malinis muna sa harap ng Diyos yan, mga kapatid, bago natin maipakita sa ibang tao. Kasi mas maganda may malinis ang konsensya mo. Kasi kahit anong bindang sa'yo, alam mo, malinis ang konsensya mo. At alam mo, tama ang ginagawa mo. Amen? Amen. Kaya nga, kahit sabihin sa mga tatay, oh, walang numbers yan. Malinis ang konsensya ng mga tatay kasi alam nila may numbers. Ayan o, Genesis, Exodus, Numbers, Deuteronomy, may numbers ang tatay na inilagay. Kaya sinasabi ng iba, walang numbers, meron. Mga yutang walang numbers. Paano yung panghuhula? Dadamay ang mga yun. Paano yung nanguhula na kung nasan yung flag? May konsensya ba din yung Ay? mga tatay? Umuhula. O yung nahulaan nyo kung na kanina yung flag? Gumante, no? Ayun po mga kapatid, binabanggit po namin eh, yun po yung gawain ng last Sunday po. Interfellowship po yun. So maganda po mga kapatid, attend po tayo. Masaya po. Masayang-masaya po talaga. Sa sobrang saya mga kapatid, masaya. Tama? Amen. Amen. Palakpakan natin Panginoon mga kapatid. Ayan, dapat po maging malinis ang ating konsensya. Yung konsensya po mga kapatid, ay isa sa ginagamit ng Diyos para tayo tulungan mga kapatid. Na may something na mali sa ginagawa natin, na hindi may tama sa ginagawa natin. Di ba sa mga building, may mga alarm system yan? So, pag tumunog yung smoke alarm, o yung smoke test, o yung mga Smoke detector. smoke detector, parang wala akong tinama din. Smoke alarm, smoke test, smoke injector. Basta may smoke yan, yan ang po yung mga kapatid. Eh alam natin may mali. Same thing mo mga kapatid. Kung alam natin inuusig na tayo ng konsensya natin, wag po natin bali-balain yan. Kasi alam niya na may mali. Ginagamit yan ng Diyos mga kapatid para malaman na there's something na mali sa ginagawa natin. Amen? Amen. Kaya kung tayo nakakaramdam ng guilty mga kapatid, wag rin po natin bali-balain. Ipag-pray po natin. Amen. Amen? Amen. Ang mabuting budhi ay mga pangyarihang sandata sa pakikiligma laban kay Satan. Yan. Minsan mga kapatid, si Satan gagamit talaga yung salita ng Panginoon. At kung ang konsensya natin mga kapatid ay guilty, yun ang mahirap. Lulugbuhin tayo ni Satan. Dahil alam ni Satan, yung konsensya natin ay puro guilty tayo. At tayo mga kapatid, minsan napapractice natin, kahit alam natin na hindi tama ang ginagawa natin, binabaliwala natin. At ang nangyayari mga kapatid, ay hindi na natin nagagawa, naturuan tayo ng Panginoon. Dahil si Satan mga kapatid, kahit isa o kahit kakaunti, maliit na tsansa lang, i-take for granted dyan ng kaaway. Kaya sinasabi sa lesson natin, kailangan muna natin linisin ang konsensya natin sa harap ng Diyos bago sa tao. Amen? Amen. Kaya nga, minsan mga kapatid, pag malinis ang konsensya mo, ang ganda eh. Ang sarap magpuri eh. That's right. Amen? Amen. Ay, si brother, ganito naman yan, ganito yan. Si sister, ganito yan. Kahit may mga kapatiran na nagbababa sa atin, kahit may kapatiran na naninira sa atin, kahit may kapatiran na hindi naniniwala sa atin, o ibang tao man yung mga kapatid, as long as malinis ang konsensya natin sa harap ng Diyos, wala tayong dapat gagawin. Amen? Misa pa nga, di ba? Pag yung mga naninira sa'yo, tapos malinis ang konsensya mo, wala kang paki eh. Oh, bahala ka dyan, malinis ang konsensya ko. Bahala ka dyan, kahit ano sabihin mo, wala akong kinalaman dyan. Amen? Amen. Kaya maganda talaga mga kapatid kung wala malinis ang konsensya natin, malinis yung buhay natin. Amen? Amen. Kahit gaano kahirap yung sitwasyon natin, kahit gaano napapaligiran tayo ng mga taong naninira sa atin,
palagi natin piliin na maging maayos ang ating espiritu sa harap ng Diyos. Huwag tayong papa-apekto sa ibang tao. Huwag tayong papa-apekto sa mga sinasabi nila. Kung alam naman natin na hindi makakatulong sa atin, huwag natin tanggapin. Kung alam natin makakatulong sa atin, tanggapin natin. Bakit hindi? Gawin po natin na maging malinis sa konsensya natin ang ating espiritu sa harap ng Diyos. Amen. Amen? Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon natin. Mahirap magsalita pag may ubo, may sipon. Kaya, pakiramdam ko, bingi ako mga kapatid, totoo lang. Parang ko wala akong boses. Sabi ko parang bingi na yata ako. Nakakabingi. Amen? Sino bingi? Wala, ako lang. Grabe lang, nandakong pa ng bingi. Sakit sa tenga eh. Talakpan natin pa ng mga kapatid. Praise the Lord! Isa rin itong mabisang kasangkapan sa pagpapatotoo, mga kapatid. Kakabulo mo. Sino dito yung gusto nagpapatotoo? Amen. Ano mararamdaman natin mga kapatid habang tayo nagpapatotoo tapos may nagawa tayong isang mali o may nasaktan tayong isang tao? O halimbawa ako, na-open ko si Sister Jen. O nasaktan ko siya. Tapos magpapatotoo ko, sasabihin ko, mga kapatid, talagang napakalinis ng konsensya ko eh. Wala akong ginagawang mali, wala akong ginagawang kasalanan sa ibang tao. Maayos ako makitungo. Tapos yung nagawan ko ng mali, nandito mismo. Sa tingin nyo, anong iisipin yan? Sinungaling. Alagot. Ano pa mga kapatid? Sa tingin nyo, maganda? Maganda mga kapatid. Magpapatotoo tayo dito tapos alam natin nakasakit tayo. Tapos yung nasaktan natin tao, hindi man tayo humingi ng tawad. Hindi naman tayo humingi ng pasensya. Make it sense mga kapatid. Kaya sabi ng Panginoon, maging malinis dapat po ang pasensya natin. Amen? Amen. Day by day mga kapatid, magandang magpatotoo na malinis ang konsensya. Na alam mong wala kang nasasaktang ibang tao. Amen? 1 Peter 3:15-16 mga kapatid, sinasabi, kundi inyong ariin banal si Kristo na Panginoon sa inyong mga puso, na lagi kayong handa sa pagsagot sa bawat tao na humihingi sa inyo ng katuwiran tungkol sa pag-asang nasa inyo. Ngunit sa kaamuan at takot. Mahirap magtanong sa taong galit. Tama? Dahil madadami ka pa. Magtatanong ka ng madadami ka pa. Nataglay ang mabuting budhi. Sabi niya, taglay ang mabuting budhi upang sa mga bagay na salitain laban sa inyo ay mga pahiya ang mga nagsisialipusta sa inyong mabuting paraan ng pamumuhay kay Kristo. Ibig sabihin, kung maayos ang pamumuhay natin, kahit sino mag-alipusta, kahit sinong manira, alam natin mga kapatid, malinis tayo sa harap ng Diyos. Amen. At ang isa dito mga kapatid, sinasabi dito, kapag nagtatanong dapat may kaabuan. Sino dito nakaranas na magtatanong ka lang, tapos yung napagtanungan mo galit? Ang dami. Anong pakiramdam? Nakaka-open. Mga kapatid, bear with me mga kapatid. Minsan na-open tayo sa isang taong alam natin. Na-open tayo sa isang tao na minsan na alam natin maayos na magkausap. Sino nakaranas niya? Alam natin maayos kausap ang isang tao pero na-open tayo. Maring hindi siya galit or galit, ma-open tayo. Bakit mga kapatid? Yung ugali. Minsan magtatanong lang tayo.
parang may iba pang sinabi. Mga kapatid, reality lang. Tama? Amen. Ha? Isang tanong, isang paragraph ang sagot. Yung kasamahan ko, mga kapatid, yung amo namin sa ibang bansa, maamo siya magsalita. Maamo. Minsan. Pero pag nagsalita siya, matindi. Sabi niya sa kasama ko, ikaw? Isang tanong lang naman yung ginawa ko. 10 yung sinunod mo. Maamo sila, mga kapatid, maamo. At isang beses yung driver niya. Hindi ko makalimutan yung driver niya, mga kapatid. Pakistan. Sabi niya sa... Hindi naman talaga mali yung ginawa ng driver niya. Tama naman. Pero nagalit yung amo. Ano sinabi ng amo? Alam mo, wala kang utak. Totoo, wala kang utak. Mapi mo. Nagsuswear to God pa sila. Sasabihin pa nila na, wala, mapi mo. Pero kilala namin yun na maayos at malambing magsalita. Yung amo namin. Kaya misa, mga kapatid, kahit alam natin maamo magsalita, misa may ano rin yan, mga kapatid. Amen? Kaya tayo, mga kapatid, kung ano man yung mga narinig natin, mga kapatid, wag po natin basta-basta i-take for granted. Minsan, yung ugali natin, dumidepende tayo sa ugali ng iba. Kung pangit ang ugali ng iba, pangit na rin ang ugali natin. Kaya may narinig tayo, kung demonyo siya, pag demonyo ako sa kanya, umayos siya. Hindi niya mga kapatid. Di ba? So, ibig sabihin, yung konsensya natin, minsan, natudumihan din. Amen. Depende sa ugali ng ibang tao din, mga kapatid. Amen? Palakpan natin, mga kapatid, ang Panginoon. And last, mga kapatid, tuwang-tuwa si Satan kapag ang isang Kristiyano ay may maruming budhi. Bakit, mga kapatid? Diyan niya sinisimulan, mga kapatid, na gamitin ang isang tao. Paano, mga kapatid? Sabi dito, hindi naman tayo nagiging batong katisisuran sa kaligtasan ng iba, kundi pinahihirapan tayo ng ating kaaway sa anumang kasalanang hindi natin naamin. Yung ibig sabihin, kung marumi ang budhi natin, ang konsensya natin, mga kapatid, pwede tayong gamitin ni Satan para maging batong katisisuran sa kaligtasan ng ibang tao. Hindi yung sinabi ni Paul, mga kapatid. Sabi ni Paul sa chapter 2 ng ating memory verse, verse 2. Sabi niya, buksan ninyo sa amin ang inyong mga puso. Buksan niyo sa amin ang aming mga puso. Hindi namin tinapi ang sinuman. Hindi namin pinasama ang sinuman. Hindi namin dinaya ang sinuman. Dito pinapakita ni Paul, mga kapatid, ang kalinisan ng kanyang konsensya, ang kalinisan ng kanyang puso. Dahil sinasabi niya, mga kapatid, ni isa hindi niya pinasama, ni isa ay hindi niya inapi, dahil malinis ang kanyang konsensya, mga kapatid. Kaya sinabi ni Paul, buksan ninyo ang puso ninyo sa amin. Dahil malinis ang konsensya ni Paul. Amen? Amen. Kaya tayo po, mga kapatid, kailangan po natin maging malinis sa ating konsensya para masabi natin sa ibang tao na maging panatag sila sa atin. Amen? Sa batang huli, mga kapatid, ang ating mga bibig ay tikom. At hindi makakabuti sa kapangalan ng Panginoong Hesus na tayo ay kaaba-aba. And last, mga kapatid, Proverbs 28:30, sabi, siya nagtatakip ng kanyang mga pagsalangsang ay hindi giginhawa. Ngunit ang nagpapahayag at nag-iiwan ng mga yaon ay nagtatamo ng kaawaan. Amen, mga kapatid. So alam naman po natin na kailangan po natin makinig sa Panginoon. Amen? Amen. So kailangan po natin makinig sa mga nararamdaman natin, mga kapatid. That is the conscience, mga kapatid. So tinutulungan po tayo niyan para maging maayos po ang ating pagtitungo sa harap ng Panginoon. Amen? Amen. So how can I clear my conscience? So paano ba natin malilinis sa ating konsensya?
Sino dito gusto maging malinis ang konsensya? Amen. Yan, lahat tayo mga kapatid gusto maging malinis ang konsensya. At yan po mga kapatid, tuturuan po tayo na susunod na Sunday na magtuturo kung paano natin malilinis ang ating konsensya.